Senatorial candidate Amy Marcos nagtalumpati sa Tondo. Ibinida nito ang kanyang ginawang pagdinig sa Senado hinggil sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sinabi pa nito na maraming irregularidad at maraming nalabag na batas ang mga otoridad ukol sa pagkakaaresto. Ang tanong ng netizens, bakit hindi mo kinasuhan ang mga taong sangkot dito? Kung sa tingin mo may mali pala sa ginawa nila. Ano nga ba ang totoong layunin mo? Talaga bang tumutulong ka o ginagawa mo lang yan para makuha ang simpatsya ng tao para makakuha ng boto? Kayo mga netizens, ano sa tingin nyo ang totoong layunin ni Amy Marcos? Panoorin ang full video. Pero bago yan, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa bagong video. Narito at panoorin ang full video. Nakalipas na linggo, nahati ang sambayanan dahil sa biglang pag-aresto at pagtangay ng dating Pangulo, Presidente Rodrigo Roa Duterte. Naglunsad ako ng isang investigasyon diyan sa Senado at napatunayan na sunod-sunod na irregularidad at paglalabag sa batas ang nangyari. Hindi ko po matanggap ang dagok sa atin, ang insulto sa husgado at ang hamon sa soberanya ng ating minamahal na Republika ng Pilipinas. Kumalas na po ako sa alyansa. At ako narito upang magkampanya ng mag-isa. Ngunit hinakap ako ni Isko at lahat ng konsehal ng Maynila. Maraming salamat sa inyo dito sa Tondo. Hindi ko po makakalimutan pagkat ako tulad ni Isko, tulad ni Tatay Digong ay nagmula sa lokal. Alam namin ang agarang aksyon. Kilala namin ang tuloy-tuloy at tapat na solusyon. Mas malakas ang tenga namin sa kalam ng sikmura kesa sa bardagulan ng politika. Mas malakas ang boses namin sa pagtatanggol sa mahihina kesa sa walang tigil na siraan at pamumulitika. Kaya sa araw na ito, sana'y nagdidiriwang si Tatay Digong ng kanyang 80 kaarawan sa piling ng kanyang minamahal diyan sa Davao. Pero sa halip na magdiwang siya sa Davao, siya ay nasa malayo, mag-isa, malamig, may sakit, walang alyansa, ngunit kulad natin dito ay malakas pa rin, matapang pa rin, matatag pa rin. Kaya't sa araw na ito, wala tayong regalong kailangan na hiling ng nakararami na makauwi at may pagtanggol ang kanyang sarili sa harapan ng husgadong Pilipino. Dahil dito, hinihingi ko na samahan sana ninyo ako sa aking panalangin sa ating minamahal na patron ng Tondo, ang dakilang bata, ang ating Santo Niño. Mahal na poon, ikaw ang nagbigay ng lakas, tapang at talino kay Rodrigo Duterte at sa mga inihalal ng bayan. Sa loob ng maraming taon, pinatunayan niya ang kanyang malasakit, sinakripisyo ang sarili upang magtanggol ng mahihina at buong tapang na lumaban para sa kapayapaan ng bansa. Ngunit, Panginoon, higit sa anumang kapangyarihan, idinadalangin namin ang kanyang kalusugan. Bigyan mo po ang matanda ng sigla, ng lakas ng katawan at isipan upang
patuloy niyang madama ang pagmamahal ng taong bayan kahit siya'y nawalay sa amin. Gabayan mo ang katarungan upang ligtas siyang makabalik sa piling ng kanyang bayang minamahal. At mahal na Panginoon, hilumin mo po at bigyan ng kapayapaan ang aming bayan na nagkawatak-watak na. Maraming salamat, kasiyahan nawa tayo ng Diyos. Mabuhay ang Tondo! Mabuhay ang makasaysayan lungsod ng Maynila! Mabuhay ang babalik na Yorme Isko! Maraming salamat po muli po. Huwag po natin kalilimutan ang number 39 Senador Amy Marcos.